What's up mga katoto? This is Sir Juan Malaya at your service at para sa video na ito ay pag-uusapan natin ano nga ba ang mga variety ng wika maging ang mga rehistro nito. Bibigyan ko na rin kayo ng impormasyon kaugnay ng mga antas ng wikang formal at di formal. Tara at simulan na natin. Sabi rito, bahagi ng metalinguistic na pag-aaral ng wika ang pagkilala sa mga variety. At ito ay nakapaloob sa teoryang sociolinguistic. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng wikang sinasalita ang bawat pulo o ang bawat pangkat ng tao dahil na rin sa sosyal na kalagayan nito. Ayon sa teoryang ito, nag-uugat ang mga variety ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging ng kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Sa makatuwid, may dalawang dimensyon ang variabilidad ng wika, ang dimensyong geograpiko at dimensyong sosyal. Iyan ay ayon kay Constantino noong 2006. Pag sinabi nating dialect, ano nga ba ang kahulugan nito? Sabi rito, ang dialect ay ang nalilikha ng dimensyong geograpiko. Tinatawag din itong wikain. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Ang mga dialekto ay may tuturing ding wika, kagaya na lamang sa bansang Pilipinas, napakaraming dialekto na mayroon tayo sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang pulo na meron tayo sa ating bansa. Ang mga iyon ay siyang magpapatunay na ang wikang Filipino ay mayaman at talaga namang napakaraming wikang nakapaloob dito. Sinasabi rito na mayroong 400 dialect na ginagamit sa kapuluan ng ating bansa. Ang mga dialect ay makikilala hindi lamang sa pagkakaroon nito ng set ng mga distinct na bokabularyo, kundi maging sa punto at tono at sa estruktura ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng dialect o ng dialekto. Sa Maynila, madalas nating maririnig yung, aba, ang ganda. Pag sa Batangas naman, aba, ang ganda eh. At kapag sa Bataan naman, kaganda ah. At kapag sa Rizal, kagandahan eh. 'Di ba? Kumbaga, pinapakita nito ang dialekto o ang variety ng wikang dialect kung saan pare-parehas naman ng mga nais sabihin ang bawat lugar na ito dito sa ating Katagalugan, ngunit mayroong pagkakaiba-iba kung paano nila binabanggit o kung paano nila nais na ipahatid ang mensahe. Sumunod naman ay ang sociolect. Pag sinabi nating sociolect, ito ay nalilikha ng dimensyong sosyal. Tinatawag ding sosyal na variety na nakabatay sa pangkat panlipunan. Ang halimbawa nito ay ang wika ng mga preso, ng mga bakla, ng mga estudyante at ng iba pa. Narito ang mga halimbawa. Yan. 'Di ba naririnig natin 'to, no, bilang sociolect. Wish ko feel ang mga hombre detached die. Wow, pare, ang tindi ng tama ko, heaven. Kosa, pupuga na naman tayo mamaya. Girl, bukas na lang tayo mag-live. Mag-malling muna tayo ngayon. Ngayon naman ay pansinin natin ang mga termino na ito. Meron tayong tinatawag na hearing, pleading, justice, complainant, court, appeal, exhibit, fiscal, at settlement. Kung papansinin natin ng mga salita na ito ay nakapaloob pa rin ito sa sociolect o yung tinatawag nating okupasyonal na rehistro ng wika, kung saan meron tayong tinatawag na legal jargon na tila ang isang propesyon o ang isang trabaho ay nakabuo ng mga termino na para lamang sa kanila. Ibig sabihin, yung mga termino na yon kapag ginamit na ito sa ibang mga pagkakataon o sitwasyon ay meron na itong ibang pagpapakahulugan. Halimbawa, sa profesyon na accountancy, napakarami nilang mga salita na pwedeng magamit ng sa medisina, maging sa mga sports. 'Di ba? Halimbawa sa medisina, ginagamit ang salitang operasyon
kung saan ito yung pagtitistis ng isang bahagi ng katawan na kailangan gamutin at kung gagamitin ng operasyon sa larangan naman ng pulisya, alam natin ang ibig sabihin nito ay pagtugis o paghuli sa isang kriminal. 'Di ba? Halimbawa naman sa larangan naman ng sports, pwede nating masabi yung court. 'Di ba? Pag sinabi nating court, ito ay nangangahulugan na lugar kung saan ginaganap ang laro o ang sports. 'Di ba? Pero pag sinabing court naman sa larangan ng abogasya o ng batas, alam natin na dito nagaganap ang paglilitis o ang hearing kung tawagin upang malaman kung sino ang may sala. Ang sumunod naman ay ang idiolect. Pag sinabi nating idiolect, ito ang dialect na personal sa isang speaker. Ang mga salik tulad ng quality ng boses, katangiang pisikal ng isang tao ang nag-aambag sa mga katangi-tanging ikinakaiba ng kanyang pananalita sa iba. Okay, sumunod naman ay ang pidgin. Pag sinabi nating pidgin, ito ay tinatawag sa Ingles na nobody's native language. Nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika na walang komong wika ay nagtatangkang magkaroon ng konbersasyong makeshift. Sumunod naman ay ang Creole. Ang Creole naman ay isang wikang unang naging pidgin at kalaunan ay naging likas na wikang tinatawag na nativized. No, nagkakaroon nito sapagkat may komunidad ng mga tagapagsalita ang nag-angkin dito bilang kanilang unang wika. Yan, pansinin naman natin yung mga termino na to. Mema, charot, lodi, petmalu, anyare, auchu, taga-asa, ka, di ba, o taga-san ka. Sumunod, gigil mo si ako. Di ba, pamilyar ka ba sa mga termino na iyan? Paniguradong oo, sapagkat ito ay bahagi na rin ng variety ng wika. Di ba, na nabuo at ginagamit. Ngayon naman ay alamin natin yung mga tinatawag na mga antas ng wika. Alam ko, alam ko na ikaw ay pamilyar na rito sapagkat nung ikaw ay nasa junior high school, maging ngayon sa senior high school ay meron ng mga ganitong uri o mga paksain. So meron tayong tinatawag na dalawang antas ng wika, ang formal at ang di formal. Pag sinabi nating antas ng wika sa formal, ito ay nahati sa dalawa, pambansa at pampanitikan. Samantalang sa di formal naman, kolokyal, lalawiganin, at balbal. Ngayon naman ay pansinin natin ang mga termino na ito. Katoto, katipan, ilaw ng tahanan, at bukas palad. Ang mga salita na ito ay nakapaloob sa formal na nakapailalim sa pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay, talinghaga at masining. Yan, narito ang edukasyon, bahay, kapatid, at guro. Saang antas ng wika naman kaya ito nakapaloob? Yan, ito ay nakapaloob sa formal na pambansa. Ito ang mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika sa lahat ng paaralan. Meron pa dito mga termino tulad ng balay, ebun, hinigugma, mekeni. Ayan, so ito meron dito mga limbawa ng mga dialect. So yan ay nakapaloob sa lalawiganin. Ito ay mga salita na ginagamit ng tao sa partikular na pook o lalawigan. Makikilala ito sa kakaibang tono o punto. Sumunod naman itong mga limbawa pre, anyare, grabe solid no, pengi. 'Di ba? Ano bang mga naganap diyan? Tila nagkaroon ng pagpapaik.
Ito ay nakapaloob sa kolokyal, no? Ito ay mga salita na ginagamit ng tao sa di formal na sitwasyon. Kadalasang ang estratehiya na isinasagawa rito ay ang pagpapaikli ng mga salita. Ito ko naman kaya, familiar ka ba dito? Sinech, 'di ba? Shota, Mudra, Carry Bells, no? Paniguradong naririnig mo na 'yan sa iyong kapaligiran. Ito ay nakapaloob sa balbal na antas ng wika. Tinatawag sa Ingles na slang, nagkakaroon ng mga grupo ng tao ng sariling codes na kanilang ginagamit sa pakikipag-komunikasyon. Napakaraming mga uri o klasifikasyon ng balbal na salita. Nariyan ang una ang paghango sa mga salitang katutubo, lalawigan. Halimbawa, yung salitang gurang, yun ay sa Bisaya pero naging balbal na ang paraan ng paggamit natin dito. Yung bayot, 'di ba, ng mga Cebuano at yung buang na nanggaling naman sa mga Bisaya. Sumunod naman ay ang panghihiram sa wikang Banyaga. Halimbawa, dead ball. 'Di ba, nanggaling siya sa word na dead ball. Yung Indian, yan, galing sa Ingles. Sumunod naman ay ang pagbibigay ng bagong kahulugan. Sabi dito, hiyas, 'di ba? Na nanggaling talaga siya sa gem na ang ibig sabihin natin doon ay virginity, luto o cook, pero ang pagpapakahulugan natin doon ay yung game fixing o yung parang dinaya yung sa loob ng isang laro. Sumunod naman ay yung pagpapaikli o reduction. Nandyan yung halimbawang wala na ginagamit natin wa. 'Di ba yung Muntinlupa na ang ginagamit natin ay munti. Sumunod ay ang metathesis o yung pagbabaliktad. Ang mga halimbawa naman nito yung buong salita. Halimbawa yung bata, binaliktad natin, naging atab. 'Di ba? Yung etneb, naging nananggaling sa 20. 'Di ba? Yung pagpapantig naman ng pagbabaliktad, pulis, naging lespo. Paggamit ng acronym, 'di ba? Halimbawa yung GG, galunggong, GGSS, gwapong-gwapo sa sarili, at napakarami pang mga acronym. Sumunod naman yung pagpapalit ng pantig, 'di ba, yung lagpak na naging palpak, 'di ba, bakla naging jokla, 'di ba, at iba pa. Sumunod naman yung paghahalo ng wika. Halimbawa, anong say mo, pa-effect, 'di ba, yung parang pinagsama yung Filipino at Ingles. Nagkaroon ng Taglish, code switching sa bahagi na 'to. Sumunod naman yung paggamit ng bilang, halimbawa 143 para sa I love you, 'di ba? Yun ay bahagi pala ng balbal. Pwede rin dito yung pagdaragdag, 'di ba? Halimbawa, malay. Ginawa nating Malaysia yung paggamit, 'di ba? Yung haggard, naging hagardo, 'di ba? At napakarami pang pwedeng maging halimbawa. Bilang recap sa ating mga napag-usapan, ano-ano ang iba't ibang antas ng wika? Saan madalas gamitin ang wikang formal o di formal? Pwede mong sagutin. Bilang isang mag-aaral, alin sa mga ito ang madalas mong gamitin? Maglahad ng mga halimbawang sitwasyon. At huli, papaano nakatutulong ang mga kaalaman sa iba't ibang antas ng wika sa mabisang pakikipagkomunikasyon? Pwede mong ikomento dito ang iyong mga kasagutan. May karagdagang tanong, naniniwala ka ba na ang antas ng wika na madalas ginagamit ng tao ay mabisang palatandaan ng lipunang kanyang kinabibilangan? Pwede mo ring ikomento ang iyong sagot dito. At dito na nga natatapos ang ating pagbabahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.